Balikan natin si Senator Bam Aquino. Magandang umaga po, Senator. Good morning, Howie. Magandang umaga. Senator, ano inyong assessment o pananaw sa naging pagdinig ng Senado kahapon? Well, maraming na-reveal kahapon, no? Kasi nakadalo na rin si Kim Wong. Nung unang mga ting, laging minimension si Kim Wong at kumbaga parang sa kanya naka-focus yung spotlight habang wala siya. Pero nung pumunta rin siya kahapon, parang lumabas talaga na yung pera, talagang merong specific amount of money na hindi pa talaga na-account. No? May 61 million na nasa casino. And I'm happy naman to say that at least some of the casinos want to return it. Si Kim Wong also said yung pera na nasa kanyang junket, pwede rin niyang ibalik. And definitely, priority dapat natin yan na maibalik yung pera. Pero yung kahapon na napansin ko, yung testimony ng PhilRem is that $18 million and 600 million pesos yung kanilang binigay kay Kim Wong tsaka kay Wang Qingshu. Sabi naman ni Kim Wong, ang nakuha lang nila ay $5 million at 400 million pesos. So kumbaga may balanse na $13 million at 200 million pesos. Napakalaking halaga niyan, Howie, na dalawang panig, no? Hindi nag-agree kung saan napunta yung perang yan. So sa totoo lang, it's either with Kim Wong or it's with PhilRem. So, yun ay isang malaking bagay yun na reveal kahapon. Yung isa pa sigurong giniit ko rin kahapon is yung perang nasa casino, kaya naman nilang i-trace. Kung tutusin, may kakayahan yung AMLC na kunin ulit yung perang yon through other proceedings, other legal proceedings, kasi nga galing sa nakaw yung perang yon. At sinangayunan naman tayo ng AMLC na may kakayahan at may kapangyarihan sila na kunin ulit yung perang yon. Kasi sa totoo lang, Howie, third hearing natin to, at ngayon lang natin pinag-uusapan kung paano pwedeng ibalik yung pera sa Bangladesh. Okay, ano naman yung consequences kung hindi nga maibalik ang perang ito? Well, nakaw kasi itong perang to, Howie, no? I don't think there are any legal consequences on our country, pero kumbaga para sa akin, isang pambansang kahihiyan to na nasangkot yung mga kababayan natin sa ganitong klaseng nakawan. And you know, Bangladesh, parang Pilipinas rin yan, isang bansa na nagsisikap na umangat rin, no? And yung perang yan, almost 4 billion pesos kasi yan, Howie. Billion rin sa pera ng Bangladesh yan. At kailangan nila yung perang yan, no? So, sabi ko nga kung ginawa ito sa Pilipinas, can you imagine galit natin sa bansang yon? So, I think it's imperative, it's a priority, na kung ano man yung pwede natin ibalik sa kanila, ibalik na kaagad, and tagplanuhan na kung paano pwedeng ibalik yung perang yan, kung yung pera ng Bangladesh nandito pa sa Pilipinas. Kasi definitely, napakalaking cash na in cash, no? According to PhilRem, na in cash nila, nandito pa yan sa ating bansa. Yung casino operator, yung Eastern Hawaii, which is pagmamayari ni Kim Wong, parang nandito pa rin yung perang yan. Yung sa Soler, nalipat na nila sa isang foreign junket operator, pinatawag namin sa susunod na hearing, malalaman natin kung nandito pa yung perang yan. And I think it's important na i-prioritize natin na kahit siguro malaking porsyento, sana lahat pero sana malaking porsyento at as soon as possible time, maibalik natin sa Bangladesh. Okay, Senator, correct me if I'm wrong, pero ang pagkaintindi ko, yung mga perang hindi pa nagagastos, kaya pang isauli. Pero yung pera na naisugal na, mahirap na raw i-recover? Yung mahirap i-recover, that's something I think na kailangan natin tingnan Kasi, syempre, yung mga casino, sasabihin nila, natalo na yan, tapos na yan. Pero we can't forget that if it indeed, it is proven at mukha namang talagang totoo na galing ito sa nakaw, tainted funds yan. So that's why I was asking si Executive Director Abad yesterday kung may kapangyarihan ba sila na kunin ito. Hindi ganun kaklaro rin yung sagot niya. No? Ay sabi naman niya meron, pero hindi rin niya matukoy kung anong legal remedy yung pwede niyang gamitin. But she seemed confident na even if it's in the casino, pwede pa itong makuha. And I think ito yung isang titingnan natin sa susunod na hearing. Yeah, kasi since this story broke, Senator, yung spotlight, no, napunta nga sa mga casino na may nagsasabi na it's a kind of a black hole for money that's been laundered or stolen from various places around the world. No? So, exempted daw ang mga casino sa AMLA. No? Hindi sila kailangan mag-report sa mga otoridad tungkol sa mga perang malalaking halaga na nakukuha na pumapasok sa kanilang sistema.
Sa totoo lang, Howie, ang isa sigurong kadudulutan nito is really amendments sa ating AML-AMLA law, no? Yung mga exempted, siguro yung paghigpit sa mga know your customer, yung pagiging clear rin sa ano yung pagtaas ng mga how do you call this, yung mga notices up the chain of command ng mga bangko, baka kailangan maklaro rin yun ng BSP. Coming from this experience, no, mukhang marami rin talagang kailangang reforma pang kailangan gawin pagdating ng 17th Congress. At sira dyan, yung paninigurado na hindi nagagamit yung ating legal institutions dito sa ating bansa para sa masasamang bagay. Okay, nagkaroon din ng focus sa mga remittance center o mga kumpanya tulad ng PhilRem, ano, na hindi rin sakop ng Anti-Money Laundering Act o AMLA. Isa rin bang kinoconsider ngayon na pumasok din yan sa ilalim ng AMLA? That's why isa rin yan sa mga pinag-uusapan na Howie, at of course, yung isa pa yung pagklaro sa bank secrecy law. No, I think na natapos yung aming hearing kagabi sa isang debate kung pwede bang buksan ang fictitious accounts, no? Of course, may magkakabilang panig yan, inaaral yan ng mga Senate lawyers natin. Pero para sa akin, kung klaro naman na hindi legal yung mga ginamit na identification dun sa pagbukas ng account, then may problema na mismo yung account to begin with, no? At baka pwede na nga itong buksan. Kasi dun sa IDs na ginamit nung for fictitious person, kaya nga fictitious, ay wala namang ganoon talagang toong government ID and they used a driver's license, no? So kung mapatunayan naman na wala naman talagang ganong klaseng driver's license at fictitious yung ginamit na pagbukas sa dokumento, sa pagbukas ng account, eh baka naman, ano na to, no? Hindi na to sakop ng bank secrecy law. But this is something that our Senate lawyers and especially the Blue Ribbon Committee is studying para makita nga kung pwede itong pagbuksan. But then again, sabi nga ng AMLC, naibigay na rin nila ang datos na ito sa komite or ibibigay nila. Kaya, Senator? Okay, nawala sa linya ng telepono si Senador Bam Aquino. Maraming salamat po, Senador.